Kapatiran para sa Bayan. Ako po ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad, isang manananggol, at kasama ko sina Attorney Sherwin Enriquez. Magandang gabi po sa ating lahat. At kasama din po ang inyong lingkod, si Kuyang Doc Joppy. Magandang gabi sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa. Okay, tayo po ay napapanood sa Metro and Mega Manila sa DWIC News TV Channel 23.2 nationwide. Available kami sa Sulit TV, TV Plus at GMA Affordavax. Available rin po kami sa iba pang digital TV devices at mangyaring iskan lamang po ang digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang DWIC News TV. Okay, siyempre, ngayon medyo tayo dahil because of emergency na hindi naman natin inaasahan, hindi available si Commissioner Jose Waldemar Balmores, former Civil Service Commission Commissioner. Magre-reschedule na lang tayo sa magre-reschedule, probably mga sa October 4. Pero bago ang lahat, hi muna sa ating mga lodges. Kasi ito ay Kapatiran para sa Bayan. Hi po sa Pasig City Masonic Lodge number 409 under Masonic District na NCRF, dahil sa congratulations sa ating Worshipful Master dahil sa kami ng Family Day celebration sa Coco Mountain Resort. At yung isa ko namang lodge na General Antonio Narciso Luna Masonic UD ay nag-post-summer outing naman sa Boynita and Resort, Tanay, Sampaloc Road, Tanay, Rizal. Parang yan yata yung guest natin last week. Yes. Parang dire-diretso, puro family day yung ginawa. Ito naman sa lodge ko, Corregidor Lodge number 3, NCRA. Yes. Meron palang, ang lodge namin ay merong mini concert for a cause. Ito ay sa July 26. Saan gaganapin? Sa Renaissance Riverbanks, Marikina. Mini concert for a cause featuring Shackle and many more. So grab your tickets now. Shout out kay Cap Jaja Jose ng Barangay Hulo, Mandaluyong City. Okay. Siyempre, baka meron ka. Meron tayo nasa sobrang dami. Iniisip ko, congratulations nga pala sa mga event last week and this weekend na ginanap dito sa ating Nangka sa may Marikina City, kahit na bumabagyo, pinagpatuloy natin ang surgical mission dito ng mga kapatiran. Congratulations. Kapatiran na ating Noble Order of Flor de Lis, ang ating mga kuyang sa Mason, ang kasama din ang mga Datu Lapu-Lapu, at saka iba pang mga organisasyon na kasama dito. Tulong-tulong. Parang kasama dyan si Kuya Rupert yata. Yes, malamang. Shoutout sa iyo. Rupert Corpus. Hi. Shoutout sa iyo, siyempre. At saka pala, maiba tayo, meron din installation nung Sunday. Kung sa Mondays to Saturdays ay may Mason, meron namang installation ng mga priory natin. Mga demolay. Ang tinatawag sa kanila ay Sir Knight. Congratulations sa anak ni very worshipful Rainer Lorenzo, si Ralph Lorenzo, for becoming the illustrious Knight Commander. Nice. Sa GLP. Siyempre, pinainom sa atin, makalan. Siyempre, mayaman yung tatay. Hi, kay very worshipful Rainer. Kumusta po kayo dyan? Favorite talaga ang makalan. Di ba? Magkano yan? Ano yung makalan na yan? Kailan naman pala kaya yan dito sa Kapatiran para sa Bayan? It's for you to know. To find out. Pwede naman, pagka-anniversary natin. Yes, malapit na. Pwede ko nang i-commit yung isa. Yung 15 years ba yan o yung 12 lang? 12 lang, mahirap. Mahal yun. Siyempre, siguro sa anniversary, kasama na natin si Grandmaster dito sa ating guesting. Hi pala kay Most Worshipful Raul E. Canon Jr. Sana po, pero I believe, sabi ni Kuya Ricky, hindi raw siya nagpapa-interview. Parang ganun. So kahit na guesting, hindi natin pwedeng ma-guess si... Baka, siguro sulatan natin kung available siya. Kasi it is a tradition already sa atin sa Kapatiran para sa Bayan. For how many years na tuwing mag-anniversary ang programa natin. Every November. Guest natin yung incumbent Grandmaster. Yes, exactly. So sana, kung nakikinig ka, Most Worshipful Raul E. Canon Jr., sana po ay paunlakan nyo po
ang sarili nyo pong programa, Kapatiran para sa Bayan. Mga kuyang din po ang bumubuo sa ating programa. Yes, correct. Oo. Kaya sana tangkilikin yung sarili natin. Yes. Kumusta naman sa Mandaluyong? Ayos na, medyo nagkaroon kami ng isang malaking sunog last weekend. Ay, So, sa Barangay Addition Hills. Okay. Pero yung mga naapektuhan naman ay meron naman kaming evacuation center. So, Wow. Bali ilan ng hindi estimate? masyadong kabisado yung figures, pero sinusuportahan naman sila ng both the government and mga NGOs na nagdo-donate din ng mga pagkain. So, Nice. Hanggang ngayon, continuous. Yes. So, very good. Talagang si Sir Ben, Tata Ben. si Ma'am Menchi na ngayon. Ganun ba, Ma'am Menchi? Shout out okay. po, Ma'am Menchi. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Menchi. Opo. Dahil nabanggit mo ang sunog dyan sa Mandaluyong, kamakailan, last weekend, this weekend lang nakalipas, Saturday yata or Sunday, nagkaroon din ng apoy dito sa bandang Pasig din. Pero warehouse naman to. Okay. 2 araw na natin na pinapatay yung sunog sa laki ng... talaga? Ang 2 hirap days, nun, 2 days. Siguro dahil yung material. Anong material? Mga yan? steel at saka mga kiosk na mga something na mabilis So masunog. siguro ang message, iba yung pag-iingat po doon sa mga Yes. Lalo Imagine, po sa tag-ulan pero may sunog. Lalo Yes, sa tag-ulan. Kasi siguro Yes. mga nakasaksak, siyempre, alam mo na. Kaya nag-spark. yung sinasabi nila, yung mga basic daw, bawa, wag mo iwanan yung phone mo na naka-charge sa bahay na magdamag. True. Yes. Or, syempre, hindi natin alam kung baka mamaya yung kable niyan or yung aparato mismo, yung charger, yung charging device, magkaroon ng malfunction at mag-spark. Yes. Correct. Lalo na yung mga lumalakas yung kuryente o kaya humihina tapos biglang lakas. Yeah. True. Doon nagkakaroon ng yung spark. At tapos katabi pa ng rugs o kung ano man. True. Dali. How about naman sa Tarlac? Kamusta naman ang ating farm sa Tarlac? Matagal ko na kayong iniimbitahan doon sa Tarlac. Siguro, malapit na mapagbigay niya. Hopefully, sana makarating po kayo kasi pinaganda naman natin ng konti yun. At medyo komportable pag pumunta na tayo doon. Kasi nice. pwede tayo maglaro, pwede tayo mag-swimming. Anything. Nag-shoutout si Doc Renz Fernandez ng Mandaluyong. Binabati niya, magandang gabi po sa inyo mga sir. Bumabati lamang po from Mandaluyong City. Wow. Happy viewing po, Doc Renz Fernandez, ang aking kumpare. Okay. Sa sa customs, may panibago rin na transition doon. Kasi, nga pala. Nag-assume na po yung aming bagong commissioner, si Commissioner Ariel Nepomuceno. Vice, ibig sabihin, pinalitan si Commissioner Bienvenido Rubio. At kanina, sa flag ceremony natin, nagsalita siya kung ano yung mga advocacy niya, yung agenda niya, and strategic plans, programs, and activities niya. Alam naman natin na parating binabati ko sa Commissioner, Bureau of Customs. Pero ang sabi niya, dapat everybody, parang si Grandmaster Oy Piching, we should be happy. All our customers or our frontline officers and everybody should be happy. Ayun. Kasi yung mga lodges natin, come to think of it, July na ngayon. Ilang buwan na lang, election na. Correct. Para doon sa mga susunod sa lodge Hindi ako makapaniwala, parang ganun lang. Ganun na lang. Yes, parang Meron ako nabasa ng isang araw. Okay. About how time goes, flies so fast. Okay. In 5 years time, sabi nila, in 5 years time, the 80s is 50 years ago. Kasi magiging 2030 na. So yung 80s, yun na yung 50 years ago na. That's correct. Diba? Oo nga. Parang Kasi punta na ngayon, nung 80s, nung namin, di ba? Ilang generation nang nadatnan mo ngayon? Incriminating yun Di ba nasabi na 80s, 50 years ago. Sinabi nila dati ngayon, parang kakaiba daw yung generation ngayon kasi ilang dekadas na yung from millennials, from 90s, then Gen X, yung mga Gen X muna. Ang dami. Noong time natin, very simple lang. Simple life living. Wala yung masyadong yung mga cellphone. Kausap mo, talagang tao. Ngayon, hindi na. AI na ngayon, grabe. AI na, lahat. Kaya, magandang benefit ng Masonry at saka yung Demolay, yung Junior Mason. Because, yung mga kids natin, besides from
training them to be leaders someday, they are trained to have an interpersonal relationship with among themselves. True. Yung nakikipag-usap sa totoong tao, hindi yung AI, hindi AI. Yes, Ay nga pala, AI, shoutout nga pala sa region ng Nueva Ecija, district ng Nueva Ecija, at nag-flag ceremony kanina, hosting sa Grand Lodge kaninang umaga. Tsaka yung mga bagong assume na nag-guest natin ngayon. Yes, congratulations. Nanumpa na si Mayor Fred Pojeda ng General Nakar, Quezon, si Governor Governor Patrick Azanza ng Catanduanes, tapos si Mayor Ed Prades naman ng Tinambak, Camarines Norte. Shoutout din kay Kuya Emeng ng Gapan, Nueva Ecija. Parang hindi naman natatalo yan. Constant yan eh. Constant yan eh. Parang gano'n na eh. Oo. Pang ilang term na to? Parang pangalawa na yan. Pangalawa? Ulit? Yes. Naalala ko si Kuya Emeng yung pandemic, yung ay, grabe. Yung mga upo-upuan doon na bibili ng bigas, manok. Oo. Tsaka may pera din na, talagang literal na pera. Siya yata yung nagbibigay ng mga relief goods sa naka-ATV. Kasi yes. Malayo yun. Tsaka nag-trending talaga yung arrangement na magano, umiikot siya talaga. Galing talaga. Sana para yung mga leaders natin na ganyan. Alam niyo naman ang foundation is Masonic virtues. Talagang very deep ang foundation niya. Kaya kung si Kuya Sherwin yan lalaban sa Mandaluyong, sigurado yan. Konsyal ng Mandaluyong na yan. Makita na lang natin sa billboard ng EDSA. Malay natin, in 10 years time. Pwede naman, di ba? Pag sinabi ni Ma'am, alam na natin. Ni Mayor, ni Mayora. Wala po tayo dyan. Tayo po magsisilbi lang. Sige. Yes, shoutout sa iyo, Ma'am Ina Soriano na nanonood live sa atin ngayon. Hi, Ma'am. From DPWH. Yes. Kumusta na po dyan sa DPWH? Kumusta na po kayo dyan? Para balita ko, siya yata yung nasa budget management. In charge sa finance. Finance pala. Shoutout po sa Department ng Finance ng DPWH Central Office. Yes. Central o EDSA? Dito yata sa Quezon City. Oo. Tristan Wyatt. Ang main nila sa mismong Manila eh. Manila yung main nila. Sa may port area. Port area pareho kami sa Bureau of Customs. So sa South Harbor po yung Kaya maganda yung natin. At least very successful yung mga transition. At hindi naman, peaceful naman yata eh. Oo. Walang Siyempre. Karamihan naman ng mga transition parang so far yung mga nasa news. Yes. Yung mga pero incoming natin, may election tayo sa BARM yata. Yung ngayon, region, yes, Bangsamoro. Good luck dyan. Good luck. At sana matiwasay din. And hopefully, I think si Kuya Sherwin kasi galing sa barangay level Matutuloy po ba yung natin, yung barangay election? Wala po information pero supposedly parang latter part of the year. Ewan ko lang po kung na-aprobahan na yung batas. Meron po nagkomento si JR Parotya ng Kapatiran Lodge. Ang sabi po niya, ongoing daw po ang para sa election ng yan. Salamat po, Sir JR Parotya ng Kapatiran Lodge, Cabanatuan City. And shoutout din po kay Dran Reb, ang ating Titan Arms Taguig. Diyan po nanonood. Siyempre, yung mga naging guest natin na yung mga arm wrestling. Arm wrestling. Shoutout sa iyo, Sir Dran Reb or Bernard ng Titan Arms Taguig. Siguro, si Kuya Joby, pareho flex kitang-kita naman secret practice yan. Malay natin, di ba? Malay natin, makuha natin yung masungkit natin sa labas ng bansa yung arm wrestling. Ayos. So ano ka din, Kuya Joby? Hindi pa. Nasa secret training pa lang. Huwag natin expose. Baka mamaya. Talagang may secret talaga. Hindi bali, pagka tayo nag-uusap, yung secret na yan, i-divulge mo naman sa amin. Yes. Kunyari, newbie, pero pagka lumaban na. Secret weapon. Correct. Shoutout po kay Rupert Corpus ng Noble Order of Flor de Lis na watching live. At saka siyempre yung Order of Keepers, kasama din po niya. At saka yung iba pang appendant bodies
na ating binubuo. Kasama po ang Royal Chieftain Order of Lapu-Lapu. Magandang gabi po. Wow. Matanong ko lang, Kuya Jopi, yung although member din ako dyan pwedeng hindi mason? Pwedeng hindi mason ng mga maging miyembro dito. Okay. Pero syempre, meron pa rin pagsubok na pwedeng pagdaanan para sila ay makabilang dito sa ating samahan. Yes. Meron pang lumalabas yung palaka. Ano ba yun? Ay, bago yun yung palaka. Parang idea tayo nakita ko natin. At saka meron pa yung kangaroo. May kangaroo pa eh. Oo, ang galing talaga ng utak ng mga mason di ba? Kung ano-anong ginagawa Shoutout po kay EJ Arsanan ng LTO Cabanatuan City Branch. Wow. Ayun pala. Yes. This coming Wednesday, stated meeting ng Luzon York Rite. Luzon York Rite sa Scottish Rite. Sa Scottish Rite Temple. Anong oras po yan? 7 p.m. yan. Tapos ang lunch ko naman, the following day, every second Thursday, ang Corregidor Lunch number 3 sa Scottish Rite Temple, 6 p.m. Total, sinabi mo na yan, yung second Friday naman is Katipunan Masonic Lodge number. This coming Friday na yun. This coming Friday. Katipunan Masonic Lodge number 489. And then Saturday, sana maka-attend kayo, mga kuyang sir, Pasig City Masonic Lodge. Para makuha ko na din po ang aking title. It's been tumatagal na ang honorary certificate of honorary membership. Matin po kayo, makakompleto lang po kayo ng attendance sa Pasig. Kayo po ay magiging ginagrant naman yung lalo na kung medyo tatlong shout out. Tapos kilala ka ni Kuya Jerry. Hindi, kasi attendees talaga tayo dyan sa, lalo na pagka nanood na si Kuyang Lito Padilla, talagang sa atin yun Shout out po. Lito Padilla ng Pasig City Lodge, Masonic Lodge number 409. Tsaka pasensya na Kuya Lito, alam ko avid fan ka namin. Yes, siya yung parating religiously watching. Actually, siya po yung lagi nagsasabi na ini-invite tayo sa Padiland, sa Gimba. Lagi siya, kasi sabi niya, ano bang meron doon? Meron siya mga sightseeing doon ng mga tanawin ng bundok ng Sierra Madre. Padiland, kung tawagin, Padiland. Kina Senator yun. Kila Kuya Dado. Na kanyang mga kapatid. Yes. Sige, puntahan natin para at least after nung kasi Gabaldon yun, Kuya Jopi, after that, Dinggalan naman. Meron naman tayong konting may konti tayo doon. Matindi yun. Pang-diinan yung sa Dinggalan Meron naman tayo doon ng konti. Si Mayor yun. Farm. Malita farm. Kasi yung mayor yata doon, kuyang din. Yung mayor doon sa Dinggalan yata. Kaya nagbigay din siya ng mga konting lupa. Pero rights lang. Hi sa mga taga-Dinggalan. Hello dyan. Ang tagal ko nang hindi nakakapasyal doon. Medyo malayo 4 hours din 4 to 5 hours din. At sana mabiyak yung yung bundok, 'di ba? Sinabi ni Mayor Fred Pueda pag daw yon, coastal yon. Coastal road talaga. From area. Dinggalan to Baler. Yes. Baler. Almost 30 or more than 30 kilometers yung coastal. Ang haba. Ang galing. Kaya sana ma-improve natin yon, lalong-lalo na yung mga farm to market road sa general na car. Yes. So ito yung challenge ni Mayor natin. Shoutout po sa ating mga kapatid sa Ad Fellows, lalo po sa aking lodge ng Kagitingan Lodge number 12. At binabati ko po si AP Brizuela, EJ Arsanan, LTO Palayan City pala, hindi pala Cabanatuan, si Doc Apa Misador, and Christopher Ryan Banaag na nanonood po sa atin ngayon sa labas ng bansa. Bansang Japan. Wow. Galing. Baka naman. Si Kuya Ricky yata, sinabi rin niya na malapit na yung mga district conventions. So, siyempre, andyan na yung mga nominees. Meron na. May mga nominated na ng bawat lodges. Kung meron man, good luck po sa inyo. At meron na pagbabago. Pwede ba banggitin? Meron lang akong gusto. Naman. Ay, shoutout nga pala kay Butch Pranopio ng Bicol. Hindi pa naman sila. Hindi pa. Butch Pranopio ng Bicol. Nakita ko lang Congratulations siya. Nominated siya. Ng Bicol side. Ay, nakalimutan natin si Governor Nilo Rosal ng Albay. Ay, oo nga. Panalo din siya. Yes, sir. Hello. Sana mag-guest ka namin dito kasi during the last years, nag-guesting siya through online. Para naalala ko,
meron akong nakitang picture na kasama si very worshipful Joron Cesvaldes Kaya, sana maimbitahan po kayo dito sa ating bagong studio ngayon. That's correct. At sana personal na. At hindi na online. Yes, online, mas maganda kasi during that time, pandemic. Para naman makapag-grabbing elbows tayo. Yes. After the program, my fellowship. Which is just across the corner. Ganun eh. Bago tayo pag-usapan yung pag-usapan yung fellowship na yan. Yes. Pero mag-time check po muna tayo. 7:24 po ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan.